Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Thank God it's Friday, July 10, 2026. Medyo magalumon naton nga kalangitan kag pila ka porsyon sa probinsya sang Iloilo nakabatyag sang pag-ulan. Kusog hangin kagapon kag sa aton siguro mga coastal areas. Ang balod posible nga magdalag ko bangod ang aton siniyang hangin habagat. Ang ginahigop sang Typhoon Inday, although nga dito sa may bahin sang area sang Luzon. Aligmat kita kag alerto kay ang aton siniyang NDRRMC, ang aton Office of the Civil Defense, nag-abiso gid sa pumuluyo nga mangin mabinantayon sa siniya nga mga tinion, no? Kung ang inyo lugar dablan na bukid or landslide prone, lapit kamo sa mga suba sa aton sini nga mga kilid sang baybay. Dira sa distrito sang Arevalo daw, amo na da ang mga areas lapit sa may pangpang sang panghigaron sang dagat. Ti ko magdalag ko ang balod kag especially kung magtaob. Laban-laban ng mga komunidad sa kilid sang baybay ti ang ilang mga balay da. Prone gid sa halit, no, tugas sang balod. Subong adlaw madamo man sang mga lokal nga panguluhan ang nagdeklara sang suspension of classes kasunod sang sining posibilidad sang epekto sang habagat. Actually diri sa Iloilo City, base sa aton sini mga kauturan nga ulihi bugtaw bla, ang aton siniya nga lokal nga panguluhan nagdeklara sang suspension sang face-to-face classes halin preschool, tub-tub senior high school. Kag mag-shift sila sa alternative delivery mode of instruction. Prepared naman ang aton sini nga mga manunudlo. In case nga may mga advisories kasubong sini, ang aton nga mga estudyante, bisan ara sila mga balay, ginatagaan na sila assignments o kung online classes, mga task nila sa eskwelahan, pwede nila maobra sa ila siniya nga mga puluyan. Kaya hindi naton gusto nga mabutang sa kompromiso ang aton siniya nga mga estudyante. Halimbawa, kusog hangin subong. May mga eskwelahan kita nga wala pa makapangutod sang mga sanga sang kahoy bla. Ang ibang na century old nga mga kahoy, akasya, kag kung ano pa dira nga mga shades sa sulod sang campuses. Kung magkusog ang hangin, bisan nga hindi, wala tas ang storm signal, pero kisa, magmadlos ang hangin, magpugada, ganina. Delikado, basi magkalapaksi, bala?
ang mga sanga sang kahoy amo na ang tama ka importante ang pagpatigayon sang clearing operation Ang laway sa mga eskwelahan, kilidalan, ang imo karon salakyan i-parking mo sa damo kahoy. Budlay hulugan ka sanga. Imo yuho Mangalot kay gid sang ulo mo kung mabuka ng mga windshield kag kristal sang imo ning salakyan. Di mapunggan ang hari Muna nga sa aton nga mga alkalde, sa aton nga mga local chief executives, na-assess man na nila kung may need to declare sang suspension of classes. Silipat ang imo nga supat Dito sa may Negros Occidental, ang mga budlay dito kay may gaulan na kita dito sa may area sang malapit sa Kanlaon ang alboroto sang bulkan. Yeah Kung naghatag dito sang Huol no sa pila ka mga komunidad dito sa may area sang Negros Occidental ti suspended man ang klase dito. May presensya sang may posibilidad ng pagtuhaw sang lahar halin sa ibabaw kasi siyempre ang abo ang ashfall sang bulkan Kanlaon nagapabilin ina sa mga waterways. Ti kung magulan chimpo anuron ina sang tubig halin sa ibabaw padulong sa dalom no ti karon flash flood delikado ang lahar daan na ya once nga tumig-a na ya daw simento na ya. Let's continue to pray sa aton nga mga kauturan dito no kag kabay pa nga magkalma lang si Kanlaon. Gapangibot daan kisa si Kanlaon ginadungan-dungan niya man bala sa mga sa mga dalagko nga events no bala naton nga kita dadamo kita sa mga ginabantayan nga mga latest updates. sa imo yuho Pero once nga environment na gani no or natural disaster, natural calamities, bagyo, earthquake, lupok sang bulkan, ay tabunan ang mga issues ng mga dalagko kay ang focus nato number 1 is safety sa aton sini nga mga kauturan nga mo ginayang top priority upat sa man aton siniya nga komunidad. Dapat ang aton nga mga leaders alert, aggressive, able to decide sang soonest time no ang madasig ang pagdesisyon. Hindi pwede nga si Mayor alas 11 ka pa madeklara sang suspension of classes or alas 9, alas 10 ara na ya si Toto kag Inday sa gate sang eskwelahan ang kapungko na sulod ka room dito pa madeklara sang suspension of classes. sapa Amo na nga saludo kita. Continue kita sa pag-practice ang sining habit ang aton nga mga leaders, ang aton MDRRMOs nagasalig ang pumuluyo sa inyo nga mga advisories. Kag dapat kita obedient kita sa aton sining nga komunidad. Kung maghambal nga evacuate ka mo kay base karon kung tumaas tubig pero ti kung hindi ka pa imo bakatig agid sang ulo mo wala na mahimo anon pa na karon sang mga agencies itudlo po pa ibasol mo pa sa ila kung nagkalaanod ka mo bisan luspot lang ang balay tatabunan ka mo sang lahar kag kung ano pa dira no so dapat every time nga mayara kita sang mga kalamidad na ginapangatubang may exercise naton ang aton sini nga alertness ang aton sini nga resilience. Kay ti amo na gani ang essence why nga ang gina sa ulog naton subong nga bulan ang National Disaster Resilience Month. No ginaano gid bala? Gina-test gid bala nga kung magsaulog kita bala sang Disaster Resilience Month wara man ang mga disaster kapag nalapit. pat malapor sila Bagyo, storm surge, volcanic eruption, kag ano pa dira. Test man na sa aton ang mga kasubong siniya nga sitwasyon. Dugay-dugay ma-contact kita sa Pag-asa. Hibaluon ta kung ano status subong sang ni Inday. Di na si Inday para nga magiyahan kita sa aton siniya nga mga aktibidad subong iyang adlaw. Inday sa imo pag-iay si Tutok katulog ang laway hindi makatulog sang dugay hay Inday sa imo Yari na sa aton siniya nga linya si Ma'am Leonor Silvestre gikan sa Pag-asa. Mangusisa kita kung anong status subong sang direksyon ni Typhoon Inday kag ang epekto sini sa Western Visayas. Good morning, Ma'am Leonor. Welcome sa programa Iloilo Morning.
Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon ni adlaw sa Madiaranet, July 10, 2026. As of 4 a.m. ko din ng adan, dinamonitor natin na si Typhoon Inday ay gina-estimate natin but ma-available na dito ng iya sentro. Kaya ra sa may kalulong 620 km east of Pasco, Batangas. May maximum sustained wind ng 150 km per hour near the center. Sa gustonas na up to 185 km per hour. Ang iya ulat ay pa northwestward at 20 km per hour. Base sa ating track intensity outlook, si Typhoon Inday ay posibleng makabuha sa ating Philippine area of responsibility by tomorrow morning or afternoon. And then southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may Palawan, Visayas, Cag, Mindanao. Bangon po na sistema din sa Western Visayas ay mag-experience siya sa mga occasional rain tugas ang southwest monsoon. Makusog naman ang hangin natin na mag-aalin sa direksyon southwest na makadala sa mabalod na kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak din ng alas 5:33 din ng aga at nagasunod ini alas 6:17 karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, halin din sa Iloilo Daplo Radio Station. Ako si Limon Sobas ka, Madam Mabigna. Salamat. Ma'am Leonor, kita naton sa aton bilang satellite image no ining kalaparon sang cloud formation sang Typhoon Inday bala naton malayo siya sa Western Visayas pero posible gid niya ma-enhance ang aton nga ulan diri sa area, especially nga aton nga mga alkalde bala naga-monitor gid no kung ang aton tiyempo mangin maulanon subong ano nga amount of rain ang posible nga magtupa diri sa area naton sa area sang Panay, Ma'am Leonor. Yes sir, so ang ini nga bagyo ay wala ni siya sa direkta na epekto sa aton. Sa atong na-enhance niya ang ating southwest monsoon kung sabihin na mo niya magdadala sa mga pag-ulat-ulan diri sa aton. So sa karon ay mayara sa nga weather advisory number 15 nga kung sabihin ang province sa Bantique ay posible maka-experience siya sa 100 to 200 mm of accumulated rainfall. So sa below 24 hours nga posible mo ng mga pag-ulan na ma-experience nila. So nasa makusog mga pag-ulan na ma-experience nila. And then 50 to 100 mm of accumulated rainfall naman ang province sa Baclan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros, Occidental. So ang maghalo lang din kita kay posible mga amount sa mga pag-ulan ay posible makadala sa mga pagbaha pag mga landslide sa mga highly susceptible areas. Madamo nga salamat Ma'am Leonor sa inyo kag mga pakigangot kami sa dason naman no sa pinakaulihin naton nga mga weather advisories Ma'am Leonor. Thank you gid and good morning. Welcome sir, good morning sir. Hay. Nabatian si Ma'am Leonor Silvestre nagikan sa Pag-asa. Ang Antique amo ang ang gina forecast sang Pag-asa nga posible makaepekto gid sang sang madamol mabaskog nga pag-ulan 100 millimeters of rainfall suno sa Pag-asa sa Iloilo, Capiz and Aklan ara sa 50. Inday. Malayo si Typhoon Inday, ang hangin niya do hindi gid gawa mabatyagan diri sa aton siniyang area sa Panay. Pero ang mga komunidad sa malapit sa mga kasubaan amo ang gina-warningan gid sa aton siniya nga Pag-asa sa aton nga mga local disaster risk reduction management offices. Ario, ang Pag-asa nagpagwa sang listahan sang mga waterways nga posible maapektuhan sang o kung ang agyan sang tubig syempre nga nagikan sa ulan mag 50 to 100 mm nga kadamulon sang ulan. Syempre from mountain sa aton sini nga mga kaumhan sa mga mataas nga porsyon sang probinsya sang Iloilo kag sa area sang Panay manaog gina siya sa mga rivers naton. Ano nga mga rivers ang ginabantayan o kung dapat nga mag-aligmat especially kung ara kamo dira bala malapit ang inyo nga lugar ang puloy-an ninyo barangay nyo malapit dira.
alerto kang mag-aligmat kamo. Ari, sa bahin sang Iloilo, Pinantan River sa Ahoy kag Concepcion, Barotac River sa Barotac Viejo, Alakaygan River sa Banate kag Anilaw, Halawod River sa central parts ng probinsya, Lamunan kag Halano River sa Pasig City, Hagdong River sa Dueñas, Haro Aganan River, Sibalom, kag Gimbal River. Amuning mga dalagko nga mga suba sa probinsya sang Iloilo nga ginapa-alerto sang pag-asa. Kaya amuning mabaton, amuning ma-receive. Diri ini maagi ang amount of rain, amount of heavy rainfall nga gina-forecast sa aton sini nga pag-asa. Amo nakagina nga hindi ka matingala diri sa Iloilo City. Kitano ng adlaw sa kalangitan kagina, although nga may mga pagpanalithi, masiling tangaway man ni nag-ulan pero gin-suspend klase, hindi May forecast ng pag-asa naton nga posible magdamol ang ulan. Mas maayo na lang ina nga kita, advance kita, no? Medyo preventive gawa ang ginahimo nga tikang sa aton sini nga mga local leaders kag santo man sa mga information nga ginahaboy sa ila sang ila sini nga mga local disaster risk reduction management office para makahimo sila, maka-formulate sila, maka-announce sila sang ila nga desisyon para sa aton kayuhan sang aton mga pumuluyo kag mga estudyante. Kay gali na gumba. Yan na lang gamitan na lang iningat tion sa pagpahuway, pag-follow up sa inyong mga assignments sa mga estudyante. Hindi ka mo nga masiling way classes bong malagaw-lagaw tanay sa mall o malibot-libot ato sa malagaw kamo kabarkada nyo. Once nga mayara sa mga advisories, weather advisories, paandam, i-take naton ini seriously, no? Para man ini sa aton sini nga kaayuhan, hindi naton ni pagamiton nga rason nga kita magpahabog lagaw-lagaw nga wala sang purpose. Stay at home anay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:56 na sa aton sini nga pagpangalaga diri sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa naton nga mga balita, tutukan nyo lang sa aton sini nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod diri sa aton sini nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Padayon kamo sa pag-follow sa aton sini nga page para nga ma-update kita sang mga pinakaulihi nga mga impormasyon, mapuslanon nga mga advisory, especially sa aton monitoring sa aton nga panahon. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, General Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless. Iloilo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.